Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 111, ang puso ng mga tao ay mailalarawan. Ano? Matapos marinig si Elder Tan, lahat maliban sa babaeng nakapula ay tumingin kay Elder Tan na may gulat na mukha. Actually, prelude lang ang undersea hurricane sa pag-usbong ng Island of the Immortals. Kapag natapos na ang bagyo sa ilalim ng dagat, ito ang magiging araw ng Island of the Immortals. Nang makita ang gulat na ekspresyon ng lahat, bahagyang ngumiti si Elder Tan. Ngayong gusto kong tumakas pagkatapos pumasok sa submarine hurricane, huwag mo nang isipin kung wala kang paraan para makalipad sa langit tulad ng mga war king na may mga kakayahan lumipad. Ngunit ito ay hindi kinakailangang isang kalamidad, marahil ito ay magiging isang magandang bagay. Bagaman malakas ang bagyo, kung kaya kong magtiyaga, makapasok ako sa maalamat na isla ng mga immortal. Kung ang Island of the Immortals ay talagang may walang katapusang kayamanan at walang kapantay na martial skill, gaya ng sinasabi ng alamat, natural na magagawa kong kumita ng kayamanan pagdating ng panahon. Pagkatapos magsalita ni Elder Tan, mas hindi ito maiiwasan. Tumingon ang mga mata niya sa lahat. Ano? Seryosong sabi ni Elder Tan. Matapos marinig ang mga salita ni Elder Tan, excited na nagtanong ang young master ng Wanjin family sa gilid. Hindi lang siya, maging ang hitsura ni Elder Zhao ay naging excited. Ang Elder Tan na ito ay inilipat sa isang panlabas na isla nitong mga nakaraang taon. Walang nakakaalam kung ano sila. Gayunpaman, sa lakas na tulad ni Elder Tan, tiningnan niya ang pulang babae ng may paggalang at paggalang. Walang sino man ang nag-aalinlangan na mayroon silang malakas na puwersa sa likod nila, kaya sa sinabi ni Elder Tan, masasabing kumbinsido si Elder Zhao. Totoo man o hindi, malalaman natin mamaya, ngunit ang kailangan nating gawin ngayon ay kung paano tayo mabubuhay sa mundo ng Island of the Immortals. Para sa pagdududa ng ilang tao, bahagyang ngumiti si Elder Tan. Naglakad ako papunta sa babaeng naka-red at kumuha ng matangkad na treasure peel at inabot sa babae. Ang ikinagulat ni Xingju ay ang treasure peel ay talagang isang treasure peel ng Earth Rank. At mabilis na kinuha ng batang babae ang treasure peel at hinawakan ito ng mahigpit sa kanyang mga kamay, ngunit ang eksenang ito ay nakita rin ni Elder Zhao at ng kanyang young master. Sa sandaling ito, alam ng lahat na ang treasure peel ay dapat na isang physical enhancement treasure peel. Ang pagpapala ay hindi isang sumpa, ang isang sumpa ay hindi maiiwasan. Sa sandaling mag-usap sila, natural na narinig ni Xingju ang malinaw sa kanilang mga tainga, ngunit hindi nila inaasahan na ang Boundless Sea Region ay talagang may mga ganoong alamat, at ang mga alamat na ito na hindi pa nakikilala sa loob ng 100 taon ay tinamaan ng kanilang mga sarili. Ngunit sa ngayon si Xingju ay mas kapanabik kaysa sa lahat. Para sa walang katapusang kayamanan na iyon, si Xingju ay maaaring hindi tulad nila, ngunit para sa napakahusay na martial skill, si Xingju ay higit pa sa gusto ng sinuman. Boom! Wow! Bilis! Bilis! Sa isang malakas na ingay, nagsimulang umikot ang malaking bangkang naglalayag. Sa sandaling ito, ang malaking bangkang naglalayag ay pumasok na sa saklaw ng bagyo sa ilalim ng dagat, daan-daang talampakan ng mga alon, na konektado sa pamamagitan ng mga kalsada at kalsada, tulad ng haba ng libu-libong milya. Ang dragon sa pangkalahatan ay umaaligid sa malalim na dagat ng napakabilis. Sa panahon ng mga alon, ang mga ito ay patuloy na humahampas mula sa malaking bangkang naglalayag, at ang langit ay nag-spray pababa, naganap na tinatakpan ang paningin ng lahat. Tulong. Sa oras na ito, ang ilang mga tao na may mahinang lakas ay nagsimulang mahulog sa kakilakilabot na whirlpool, at ang kahabag-habag na panaghoy ay patuloy na tumutunog. Ngunit walang makapagliligtas sa kanila sa oras na ito. Kahit na ang pinakamalakas na Elder Tan sa gitna ng karamihan ay medyo nakakapag-isa, kung hindi nito gagamitin ang treasure peel para iligtas ang babae. Sa pagtingin sa mga dambuhalang alon na patuloy na sumasabog sa katawan ng barko, alam ni Xingju na ang malaking barkong ito na gawa sa itim na bakal ay malapit nang hindi ito masuportahan. Sa oras na iyon, ang lahat ay mahuhulog sa isang malaking puyo ng tubig at maaari ba itong mabuhay? Down, maaari mo lamang tingnan ang kanilang sariling mga kasanayan. Sa pag-iisip tungkol dito, ang isang palad ni Xingju ay tumalikod, at isang nakasisilaw na treasure peel ang lumitaw. Ang treasure peel na ito ay isang Earth Rank lower grade treasure peel na may epekto ng agarang pagpapalakas ng katawan. Ang pagkuha sa katawan ni Dan na ito ay magtatagal. Ang loob ay nagiging lubhang matigas at maaaring labanan ng malupit na pag-atake. Bang! Isang malakas na alon ang hamampaz. Sa ilalim ng gayong marahas na mga alon, ang katawan ng malaking bangkang ito ay sa wakas ay hindi na kayang suportahan ito ng buo, at ang mga bitak sa kalsada ay nagsimulang kumalat mula sa katawan ng barko. Ang mga bahagi ay nahuhulog na sa puyo ng tubig. Miss, uminom ka na ng treasure peel. Sa sandaling iyon, biglang sumigaw si Elder Tan sa babaeng nakapula. Nang makita iyon, mabilis na ibinuka ng dalaga ang kanyang mga kamay, handang ilagay ang guardian treasure peel sa pasukan. Iyang Lady Yu, para iligtas ang iyong buhay, kunin mo ang treasure peel mo para magamit. Ngunit sa sandaling ito, isang tusong boses ang biglang tumunog sa likod ng babaeng nakapula. Kasabay nito, isang palad na napakabilis na lumabas. Nang mag-react ang babae, kinuha niya ang treasure peel, at ang lalaki ay si Elder Zhao. Kanina lang pala ay nakatitig siya sa treasure peel ng dalaga, kaya nang hindi pinansin ng lahat ay tahimik siyang lumapit sa dalaga, hinihintay na lang ang pagkakataong ito para nakawin ang treasure peel. Zhao Zan, hinahanap mo ang kamatayan. Ang biglaang eksenang ito ay nakita din ni Elder Tan. Kahit na sinisigawan niya si Elder Zhao, ang kakilakilabot na pamimilit ay kumalat ng napakabilis. Hahaha, Elder Tan, kung gusto mo akong patayin, depende kung makakarating ka sa Island of the Immortals ng buhay.
At ang pangalang Elder Zhao ay nanunuya, at pagkatapos ay lumabas na may palad. Sa likod ng babaeng nakapula. Bang! Nang matamaan ng palad, ang batang babae ay hinampas ng malakas na puwersa ng palad, at sa wakas ay nahulog sa whirlpool ng napakabilis na pag-ikot. Nang makita iyon, ang mukha ni Elder Tan ay agad na nagbago, nang walang pag-aalinlangan, at ang kanyang katawan ay tumalon sa whirlpool. Ang submarine hurricane na ito ay napakakakaiba at maaaring makaapekto sa magnetic field sa pagitan ng langit at lupa, kaya para sa martial god na sa simula pa lamang ay nahawakan ang kapangyarihan ng kalawakan, imposibleng gamitin ang kapangyarihan ng kalawakan dito. Elder Zhao, ilig ko. Sa sandaling ito, ang iyong master ng pamilyang Wanjin ay hindi makatagal, at ang katawan ay patuloy na dumudulas pababa sa katawan ng barko, sinisigawan si Elder Zhao na may takot na ekspresyon. Ikaw ay isang basura, ito ay kalabisan upang mabuhay. At ang pangalang Elder Zhao ay sumangot, at ang treasure peel ay itinapon sa pasukan. Matapos kainin ng treasure peel, isang malaking layer ng gintong gas ang bumalot sa katawan nito, at pagkatapos ay humakbang papasok sa puyo ng tubig sa isang hakbang. Masasabi ang puso ng mga tao. Ang mga nakaraang eksena ay malinaw na nakita ni Xingju. Pagkatapos ay napabuntong hininga siya sa emosyon. Ang mga tao ang pinakamagaling sa pagbabalat kayo ng mga hayop, at ipinapakita lamang ang kanilang tunay na mukha pagdating sa interes ng bawat isa. At ang Elder Zhao na iyon, na mahal ang kanyang young master noon, ay mas magalang sa Elder Tan na iyon, ngunit ang lahat ng iyon ay ang kanyang mukha lamang sa disguise, ang ginawa niya sa sandaling iyon ay ang kanyang tunay na mukha. Bang 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 bang. Sa isang malakas, malupit na ingay, ang malaking barkong naglalayag ay nabasag kung saan-saan, at ang malalaking piraso ng itim na bakal ay patuloy na nahuhulog. Nang makita ito, inihagis din ni Xingju ang treasure peel sa bibig. Nang pumasok ang treasure peel, ang parehong gininto ang gas ay lumitaw din, ngunit ang Xingju gas ay mas mahina kaysa kay Elder Zhao, malinaw na ito ang puwang sa pagitan ng treasure peel at iba pang mga order. Matapos lumabas ang gas, ang figure ng Xingju ay naging isang itim na linya at bumulusok sa kakilakilabot na puyo ng tubig. Puff! Sa ngayon, ang tubig sa dagat ay naglalaman ng malakas na puwersa ng hangin. Kapag ang Xingju ay pumasok sa puyo ng tubig, ang katawan ay hindi sinasadyang nagsimulang umikot ng tuloy-tuloy sa kahabaan ng puyo ng tubig. Sa ilalim ng malakas na pressure na ito, hindi makagalaw ang katawan ni Xingju. Kumakalat ang malakas na presyon ng tubig, maging ang Xingju na may proteksyon sa katawan ng pressure peel sa sandaling ito ay makakaramdam ng matinding pressure, at ano ang mangyayari sa mga walang proteksyon sa katawan ng pressure peel. Sa sandaling ito, sa wakas ay nakita ni Xingju ang kakilakilabot nitong bagyo sa ilalim ng dagat. Si Xingju ay umiikot sa vortex ng napakabilis. Kasabay nito, isang malaking piraso ng itim na bakal ang nahuhulog mula sa katawan ng barko, at ang mga taong patuloy na umuungol, ay nagsimulang magsipilyo mula kay Xingju, ngunit ilang sandali pa, ang sulok ng bibig ni Xingju ay biglang tumaas ng kaunting pinanabik. Hihihi. Matapos matagumpay na linangin ni Xingju ang unang layer na Swift Wind ng Imperial Wind Technique, ipinagpatuloy din ni Xingju ang pag-aaral ng pamamaraan ng paglilinang ng pangalawang layer na Tread on Wave ng Imperial Wind Technique, ngunit ang mga kondisyon ng pagsasanay ng Tread on Wave ay dapat na sa ilalim ng malakas na presyon ng tubig ang mga Chino ay maaari lamang magpatuloy. Para sa kadahilanang ito, si Xingju ay hindi pa nagsimulang tumapak sa wave training, ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay ang pinakamagandang oras para magsanay ng Tread on Wave. Sa pag-iisip nito, ipinikit ni Xingju ang kanyang mga mata, at ang kalunos-lunos na martial chi ay nagsimulang mag-shuttle sa pagitan ng iba't ibang meridian ng Xingju ng napakabilis. Bang! Biglang kumalat ang tubig dagat na may malakas na presyon ng tubig sa paligid ng Xingju, na talagang nahiwalay sa isang mahinang hininga, at naramdaman din ni Xingju na ang malakas na presyon ng tubig na ito ay nabawasan ng husto. Kasabay nito, natuklasan din ni Xingju na maaari na siyang lumipat sa kakilakilabot na puyo ng tubig na ito. Nang makita ito, mas natuwa si Xingju, at patayo ang kanyang katawan. Ito ay nagiging isang itim na linya mula sa isang nakakatakot na puyo ng tubig. Kasabay ng pagangat ni Xingju, apektado rin ang isang puting alon ng tubig na ilang talampakan ng taas. Dinala ito ni Xingju, tulad ng isang dragon na bumabagtas sa isang magandang arko sa hangin, pagkatapos ay tuloy-tuloy itong dumaong sa mga alon. Hakbang! Sa dalawang banayad na pagsabog ng tubig, si Xingju sa sandaling ito ay hindi na nahulog sa magulong puyo ng tubig na iyon, ngunit nakatayo sa mga alon. Haha! Tumapak sa alon, lumakad sa tubig, lumakad laban sa alon, Imperial Wind Technique ikalawang palapag, nagtagumpay ako. Tumingin si Xingju sa sandaling ito at talagang nakaya niyang lakarin ang tubig na naitala sa Imperial Wind Technique at lumakad laban sa mga alon, at hindi niya napigil ang tumawa ng may pananabik. Nakatutuwang pananabik, biglang gumalaw si Xingju, hindi inaasahang umahan laban sa agos, at lumusot sa kabilang direksyon ng puyo ng tubig. Ang malalaking alon ng Xingju na naglalakad ay patuloy na bumubulusok sa ilalim ng mga paa. Ngunit dahil ang daloy ng tubig ay masyadong mabilis, bagamat si Xingju ay nasa itaas ng agos, hindi siya mauubusan ng malaking puyo ng tubig sa sandaling ito, tulad ng orihinal na lupa ay karaniwan. Ang munting kaibigan, iligtas mo ang aking babae ng mabilis. Sa sandaling ito, isang tunog na may malakas na pamimilit ang biglang dumating sa ilalim ni Xingju. Pagtingin sa ibaba, ito pala ang pangalang Elder Tan. Sa sandaling ito, si Elder Tan ay patuloy na sumisigaw kay Xingju, at ang kanyang katawan ay malalim na nahuli sa puyo ng tubig. Siya ay nagpupumiglas ng husto, ngunit tila kahit siya ay nasa sandaling ito, at walang kakayahang lumaban sa puyo ng tubig na ito, at unti-unting lumubog ang kanyang katawan. Diyos ng digmaan Azura.
Kabanata 112, Pagpasok sa Isla ng Mga Immortal. Ngunit bagaman napakalaki ni Elder Tan sa sandaling ito, itinuro pa rin niya ang isang figure sa hindi kalayuan at desperadong sumigaw kay Xingju. May pagmamakaawa sa kanyang mga mata. Kasunod ng direksyon ng kanyang daliri, nakita ni Xingju na ang babaeng nakapula ay nahihirapan sa whirlpool. Sa nakikita niyang ganoon, parang hindi na niya kayang magtiyaga. Bang! Hindi nagatubili si Xingju. Ang kanyang figure ay naging isang itim na linya, at nagsimulang lumipat patungo sa batang babae na nakapula. Napakabilis na natangay, ngunit dahil ang whirlpool ay umiikot ng napakabilis, naabutan ito ni Xingju. Binilisan ng babaeng nakapula ang kanyang lakad. Boom! Habang tumatakbo si Xingju, patuloy na bumubulusok ang malalaking alon ng tubig, parang mahabang puting buntot, na sumusunod sa likod ni Xingju. Pagkatapos ng ilang mahirap na trabaho, sa wakas ay nakalapit si Xingju sa babaeng nakapula. Ngunit nang hulihin na ni Xingju ang batang babae na nakapula, ang katawan ng batang babae ay ganap na nahuli sa tubig dagat. Oops! Nang makita iyon, si Xingju ay bumulusok sa tubig ng dagat. Ang ilalim ng dagat ay puno ng puting gas sa kasalukuyan. Para itong bagyo. Ang napakabilis na shuttle sa ilalim ng dagat. Ang ilalim ng dagat ay magulo. Napakahirap maghanap ng tao sa ganitong kapaligiran. Ngunit sa makapangyarihang soul power, nakalak pa rin si Xingju sa posisyon ng babae. Kahit nakabakaka ang mga braso ay napakabilis na lumangoy patungo sa direksyon ng dalaga. Kahit na ang presyon sa pinakailalim ng dagat ay mas malaki kaysa sa ibabaw ng dagat, Xingju gamit ang kapangyarihan ng Imperial Wind Technique at Tread on Wave, maaari ka pa ring sumulong ng mabilis. Pagkatapos ng ilang mahirap na trabaho, sa wakas ay nakita ni Xingju ang babae. Nang mga sandaling iyon, mapatla ang mukha ng dalaga at malambot ang katawan, maging ang hininga nito ay sobrang hina. Sa sandaling ito, siya ay tinangay ng bagyo sa ilalim ng dagat. Lumapit si Xingju sa babae at hinawakan ang braso ng babae. Ang pagbabagong ito ay nakatawag din ng atensyon ng dalaga. Paglingon niya ay si Xingju talaga, na labis niyang kinaiinisan. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamao at lumaban kay Xingju. Ngunit sa ilalim ng gayong presyon ng tubig, ang kanyang suntok ay napakahina, kaya hindi nagtago si Xingju, ngunit hinayaan siyang tumawag. Matapos hawakan ng mahinang kamao ang mukha ni Xingju, nalaman din ng dalaga kung gaano kawalang muwang ang kanyang suntok. Ngunit hindi pa rin siya sumuko, bagkus ay nagsalita siya tungkol sa maliit na kamao, na handang ibagsak itong muli kay Xingju. Ngunit sa sandaling ito, isang makinang nasinag ng liwanag ang kumikislap ng walang kabuluhan kay Xingju ng walang kabuluhan. Nang tumingin sa dalaga ng may pagtataka, namangha ito ng matuklasan na isa pala itong napakatalino na treasure pill. Uminom si Xingju ng treasure pill, samandal sa harap ng bibig ng babae, at sinenyasan siyang inumin ito. Sa sandaling ito, nalaman ng batang babae na talagang dumating si Xingju upang iligtas siya. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, hindi na siya lumaban, bagkus ay masunuri na ibinuka ang kanyang maliit na bibig at nilunok ang treasure pill sa kanyang bibig. Ang isang layer na gininto ang sinag ng liwanag ay lumitaw din sa ibabaw ng katawan ng pasukan ng treasure pill. Matapos lumitaw ang gininto ang gas, ang pisikal na kondisyon ng batang babae ay halatang mas mabuti, at wala siyang dating pakiramdam ng pagsusumilap. Matapos maramdaman ang pagbabago sa katawan, ang dalaga ay si Turpin. Ibinaling niya ang kanyang mapagpasalamat na mga mata kay Xingju. Gayunpaman, sa mukha ng mapagpasalamat na mga mata ng batang babae, si Xingju ay medyo hindi komportable, at mabilis na lumayo sa kanyang mga mata, nang ahas na hindi tumingin ng diretso sa babae. Ngunit nang ibinaling ni Xingju ang kanyang mga mata sa harapan, laking gulat niya nang makitang may malaking buhawi sa tubig sa hindi kalayuan sa kanilang harapan. Ang buhawi na ito ay umiikot sa dagat ng napakabilis, tulad ng isang matayog na dragon, na kumukonekta sa antas ng dagat sa itaas at sa sobrang madilim na sahig ng dagat sa ibaba. Sa panahon ng pag-ikot, isang malakas na agos ng napakabilis na bumuhos dito. Malinaw na ang salarin ng bagyong ito sa ilalim ng dagat ay ang kakaibang buhawi na ito. Sa ngayon, ang malaking bilang ng mga hayop sa dagat, mga tao sa bangka, at kahit malalaking piraso ng itim na bakal ay bumubuhos sa buhawi, ngunit walang pagbubukod, lahat ng bagay na nasasangkot sa buhawi ay agad na mawawala. Matapos makita ang nabigla na ekspresyon ni Xingju, binaling ng dalaga ang kanyang tingin doon, at nang makita niya ang buhawi, nagulat siya. Nang makita ni Xingju ang sitwasyon, mabilis na niyakap ni Xingju ang baywang ng dalaga at naghanda na tumakas patungo sa dagat, at ang pagkilos ni Xingju ay nakatawag din ng atensyon ng dalaga, ngunit sa sandaling ito alam din niya na para sa kanyang kabutihan si Xingju, kaya hindi siya lumaban ngunit, na may pulang mukha, hinayaan ni Xingju na yakapin ang malambot niyang baywang. Di man. Ngunit nang si Xingju ay sumisid na pataas, nagulat siya nang makitang kahit ang kanyang pagtapak sa alon ay hindi maaring sumalungat sa tubig dito, ngunit maaari lamang sundin ang napakalaking agos at patuloy na humarap sa kakilakilabot na buhawi na daloy. Sa pagtingin sa nakakatakot na buhawi na patuloy na lumalapit, naramdaman ni Xingju na ang presyon ng tubig sa kanyang paligid ay tumataas din, ngunit sa sandaling ito ay wala siyang paraan kundi ang kumuha ng mga order. Nang malapit nang masangkot ang dalawa sa isang buhawi, biglang inakbayan ni Xingju ang pulang babae at gustong gamitin ang katawan nito para mabawasan ang impact sa babae. Hunang. Bigla na lang naramdaman ni Xingju ang puti sa harap nila, at nalaman na pumasok sila sa buhawi. Sa sandali ng pagpasok sa buhawi, naramdaman lamang ni Xingju na ang presyon ay patuloy na tumataas, at kahit na naging napakalaki upang huminga, at unti-unting lumabo ang kamalayan ni Xingju, at sa wakas ay hindi na makayanan ang pressure na ito at hinimite.
Ang buhawi ay patuloy na umiikot, at ang lahat ng mga bagay ay inilabas dito. Ang buhawi na ito ay parang isang mahabang tunnel channel na nag-uugnay sa kailaliman ng seabed, at si Xingju at iba pa ay patuloy din na sumusunod sa channel na nabuo ng bagyong ito daloy sa ilalim ng dagat. Ubo-ubo-ubo. Sa isang marahas na tunog ng pagubo, unti-unting bumabawi ang kamalayan ni Xingju, at pagkatapos ay dahan-daang itinaas ang kanyang ulo, at nang imulat ni Xingju ang kanyang mga mata, pagkatapos makita ang lahat sa kanyang harapan, nagulat siya nang makitang sa sandaling siya ay nasa harapan. Sa kanya isang isla. Sa kailaliman ng isla ay may malalaking malago na kagubatan. Ang mga punong ito ay napakataas, at halatang isang napakasinaunang uri ng puno. Ang pinakanakakagulat kay Xingju ay ang buong isla ay napapalibutan ng malalim na asul na tubig sa ngayon, na nangangahulugang ang isla ay aktwal na umiiral sa tubig dagat, ngunit ang tubig sa dagat ay natatakpan ng isang layer ng ang invisible diaphragm ay hiwalay sa isla, upang ang isla ay hindi maapektuhan ng tubig dagat. Ang pinakakamanghamanghang bagay tungkol kay Xingju ay ang nakakasilaw na sinag ng liwanag ay patuloy na nagliliwanag sa itaas ng diaphragm, na sumasakop sa buong isla, tulad ng araw sa labas, na nagniningning ng maliwanag dito. Ito ang Island of the Immortals. Tiningnan ni Xingju ang mga hindi kapani-paniwalang bagay sa kanyang harapan, at ang kanyang mukha ay agad na napalitan ng kagalakan, at sinabi niya ng may labis na pananabik. Sinasabing ang Island of the Immortals ay may walang katapusang kayamanan, at ang martial skill and cultivation technique ni Wu Zhuang, si Xingju ay matagumpay na nakarating sa Island of the Immortals, paano siya magiging malungkot? Ubo-ubo-ubo. Ngunit sa sandaling ito, ang boses ng isang batang babae ay biglang tumunog sa ilalim ni Xingju. Pagtingin kay Xingju, namutla kaagad ang kanyang mukha. Dahil may isang batang babae na nakahiga sa ilalim niya sa sandaling ito, ang pulang damit ng batang babae sa sandaling ito ay mukhang medyo gulanit, at ang lugar ng kaputian ay nahayag din, at ang batang babae ay kumikislap sa sandaling ito. Nakatingin kay Xingju gamit ang malalaking foxy na mga mata. Biglang isang nakakabinging sigaw ang lumabas sa bibig ng dalaga, umalangaw sa dalampasigan. Hindi ko talaga nasadya. Bago tayo pumasok sa bagyo, natakot ako na ikaw. Kaya, nanghihina. Si Xingju ay tumayo sa tabi ng babae, ikanaway ang kanyang mga kamay at sinusubukang ipaliwanag ang isang bagay, ngunit nag-alinlangan ng labis na kaba, ngunit hindi niya masabi. Bumalik ka, hindi ko sinabing lumingon ka, huwag kang maglakas ng loob na lumingon. Noon lang ay binigyan ng babae ng isang blankong tingin si Xingju, malamig na sabi. Nang makita ito, mabilis ding tumalikod si Xingju sa sinabi ng babae, at hindi nang ahas na magsalita. Okay, tatalikod ako. Ilang sandali pa, muling tumunog ang boses ng dalaga. Nang makita ang pahintulot ng babae, mabilis na tumalikod si Xingju at gustong ipagpatuloy ang pagpapaliwanag. Ngunit matapos makita ang babae sa sandaling ito, hindi napigilan ang katawan ni Xingju na manginig. Nakita ko na ang batang babae sa sandaling ito ay nakasuot ng isang mapusyaw na berdeng mahabang damit, isang magaan at eleganteng mahabang damit, kasama ang mga pisngi ng batang babae na parang isang bansa, ito ay napakakakit-akit. Kahit si Xingju ay medyo nabighani. Mas bagay ang palda na ito para sa iyo. Tumiti si Xingju at sinabing may pagpapahalaga. Tumigil ka. Nang makita na nakangiti ni Xingju, nagalit ang babae ngunit biglang napahiya. Basta. Salamat. Ngunit pagkatapos masulyapan si Xingju, biglang hininaan ng babae ang kanyang boses at sinabing napakahina. Ang biglaang pangungusap ng dalaga, medyo nabigla si Xingju, at ilang sandali, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ryushima ng pangalan ko, ano ang pangalan mo? Nang makita ang ekspresyon ni Xingju, ngumiti ang babae, at pagkatapos ay sinabi kay Xingju ang kanyang pangalan. Ang pangalan ko ay Xingju. Nagmamadaling bumalik si Xingju. Mukhang Island of the Immortals ito, at hindi ko alam kung ano ang nangyari kay Elder Tan. Biglang sabi ng batang babae na may pag-aalala. Relax, si Elder Tan ay may malalim na kakayahan at hindi dapat maging problema. Hanapin natin ito sa may dalampasigan. Maaliw na sabi ni Xingju. At tumango naman ang dalaga bilang pagsang-ayon. Agad niyang sinundan si Xingju at nagsimulang maghanap sa baybayin ng isla. Ni Yushiman, nakipag-ugnayan ka na ba sa communication talisman ni Elder Tan? Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, nalaman ng Xingju at ng dalawa na napakalaki ng isla. Kung naghanap ako ng ganito, natatakot ako na hindi ko alam kung kailan ito hahanapin, at sinabi ko kay Yushiman. Huwag mo akong tawaging buong pangalan ko, tawagin mo na lang si Xiaoman. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, medyo nalungkot ang dalaga. Gayunpaman, pagkatapos makita ang medyo nataranta na ekspresyon ni Xingju, ngumiti siya ng bahagya, pagkatapos ay pinitik ang kanyang pulso, at lumitaw ang isang talisman ng komunikasyon, at pagkatapos ay bahagyang idiniin ng 5 daliri ang talisman ng komunikasyon at ngumiti. Itinaas niya ang kanyang ulo at sinabi kay Xingju. Gayunpaman, ikaw ay medyo matalino. Matapos durugan ng dalaga ang communication talisman, nanatili sa pwesto ang dalawa at gustong hintayin ng pagdating ng Kuya Tan, ngunit habang lumilipas ang panahon, lalong naging tense ang emosyon ng dalaga. Para sa reaksyon ng dalaga, nakakaintindi rin si Xingju. Kung okay lang si Elder Tan, malamang matagal na itong dumating, ngunit hindi pa siya nagpapakita sa ngayon, ibig sabihin, maaaring may nangyaring hindi inaasahan. Ngunit si Xingju sa sandaling ito ay hindi makatutulong, tanging matigang maghintay sa kanya, umaasa na sa wakas ay maaaring magpakita si Elder Tan. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 113, Galugarin ng Kayamanan.
1 oras, 2 oras. Hanggang 10 oras na ang lumipas, ngunit hindi pa rin lumalabas ang pangalang Elder Tan. Dahil itong isla ng mga immortal ay umiiral sa malalim na dagat, hindi mo makikita ang mga pagbabago ng araw at buwan. Kung hindi, sa mahabang panahon, natatakot ako na ang araw at gabi ay lumipas ng tahimik. Sa sandaling ito, Shinju, biglang nagsalita si Yushiman. Anong mali? Nang makita ang matagal ng binigkas na pagbukas ni Yushiman, nagmamadaling sumagot si Shinju. Dapat gusto mong makita itong isla ng mga immortal, anong uri ng kayamanan ang mayroon sa isla ng mga immortal? Sinasabi na 10 araw pagkatapos ng paglitaw ng Island of the Immortals, muling lilito ang Seabed Tornado, at sa oras na iyon ang lahat ng buhay na organismo na hindi kabilang sa Island of the Immortals ay dadalhin ng buhawi mula sa Island of the Immortals. Kaya, huwag mong sayangin ang iyong oras sa akin dito, pumunta at alamin sa Island of the Immortals. Nakangiting sabi ni Yushiman kay Shinju. Matapos marinig ang sinabi niya, nagulat din si Shinju. Hindi niya inaasahan na napakapamilyar niya sa Island of the Immortals. Noong una, nag-aalala pa rin si Shinju kung paano aalis sa Island of the Immortals, ngunit ang sandaling ito ay nakaka-relax. Gayunpaman, sa ilalim ng gayong mga pangyayari, paano siya maiiwan ni Shinju? Miss. Ngunit sa sandaling ito, biglang dumating ang boses ng isang matandang lalaki mula sa di kalayuan, na nakatingin kay Elder Tan. Elder Tan. Tuwang-tuwa na sigaw ni Yushiman matapos makitang lumitaw si Elder Tan. Ngunit nang lumapit si Elder Tan, ang kanyang nasa sabik na mga pisngi ay naging tense agad. Dahil mapatla si Elder Tan sa ngayon, may mga malalaking galos sa buong katawan niya. Kahit na ang paglalakad ay medyo mahirap, at ang kanyang hininga ay mahina at nakakatakot. Elder Tan, okay ka lang ba? Nang makita ito, lumipat si Shinju sa tabi ni Elder Tan at tinulungan siya. Oh, itong munting kaibigan, salamat sa pagligtas sa aking hinggi. Matapos makita ang hitsura ni Shinju, ngumiti si Elder Tan kay Shinju gamit ang mahinang boses at mapagpasalamat na mga mata. Elder Tan, ikaw. Sa sandaling ito, si Yushiman ay nakadagan din. Nang makita niya si Elder Tan na may matinding pinsala, basa ang kanyang mga mata kay Yushiman. Dati, nang matuklasan na nahulog ito sa isang submarine hurricane, ibinigay ni Elder Tan kay Yushi ang nag-iisang protector treasure pin niya. Sinabi rin niya na paprotektahan niya ang martial skill at hindi matatakot ang bagyo sa ilalim ng dagat. At naniniwala rin si Yushiman na totoo ito, ibig sabihin, tanggapin ang treasure pin. Ngunit sa sandaling alam lamang ni Yushiman na siya ay nalinlang, si Elder Tan ay hindi magkakaroon ng anumang proteksyon sa katawan ng martial skill, kung hindi, hindi ito magiging posible na magmukhang ganito. Miss, huwag ka nang umiyak, basta okay ka lang, magiging kalmado ang matanda. Sabi ni Elder Tan na nakahinga ng maluwag nang makita ang hindi nasaktan na hitsura ni Yushiman. Puff. Sa pagitan ng pagsasalita, tumalsik ng dugo si Elder Tan. Kasabay nito ang panghihina ng kanyang hininga. Sa sandaling ito, parehong alam ni na Shinju at Yushiman na maaaring hindi gumana si Elder Tan. Elder Tan, ayaw mong iwan si Xiaoman, si Yushiman ay lumuluha, umiiyak nang hindi nakikinig. Nang makita niya si Yushiman na nakasanayan na niyang kasama, labis siyang nalungkot sa sandaling ito, at ang puso ni Shinju ay medyo hindi kasiya siya. Xiaoman, may paraan ako. Ngunit sa sandaling ito, biglang kumislap si Shinju, at pagkatapos ay umikot ang kanyang pulso, at isang maliwanag na treasure pill ang lumitaw. Ito ang eksaktong Earth Rank Intermediate Treasure Pill na Holy Medicine Pill. Matapos inumin ang Holy Medicine Pill, si Shinju ay nagmamadaling itinapat ang treasure pill sa bibig ni Elder Tan, at pagkatapos ay pinanood ang mga pagbabago ni Elder Tan na kinakabahan. Sinasabing ang banal na tabletang ito ay may epekto ng muling pagkabuhay. Kung magagawa ito, tiyak na mililigtas nito ang buhay ni Elder Tan. Matamang tinitigan ni Yushiman si Elder Tan. Mililigtas ni Shinju ang kanyang buhay sa isang uno sa ilalim ng dagat na hindi kayang harapin ni Elder Tan. Naramdaman niya na baka talagang mapagaling ni Shinju si Elder Tan. Ang ikinagulat ng dalawa ay pagkatapos na pumasok ang treasure pill sa tiyan ng ilang sandali, isang mahinang sinag ng liwanag ang nagsimulang kumislap sa katawan ni Elder Tan. Kasabay nito, nagsimulang lumabas ang puting gas mula sa katawan ni Elder Tan. Pagkatapos ng pagbabagong ito, nagsimulang bumuti ang mahinang hininga ni Elder Tan, at maging ang mga sugat ay nagsimulang maghilom. At pagkatapos makita ang mga pagbabago sa aking harapan, si Yushiman ay naging mas nasasabik, at pagkatapos ay tumingin ng may pasasalamat kay Shinju. Nakangiting tumingin si Shinju kay Elder Tan at naisip, ang banal na tabletang ito ay talagang may epekto ng muling pagkabuhay. Hindi ko alam kung gagaling ito sa ilalim ng Xiaohan. Bagamat mayroon lamang 10 tableta ng Holy Medicine Pill Shinju, ang Elder Tan na ito ay tumulong sa akin, kaya kinuha ko ito upang iligtas ang buhay ni Elder Tan, at si Shinju ay hindi nakaramdam ng pagkabalisa. Well, itong munting kaibigan, ikaw ba ay mayroong Holy Medicine Pill? Naramdaman ng sugat na unti-unting naghihilom, at ang lakas ng patuloy na paggaling, pagkatapos ay sinabi ni Elder Tan na may pagtataka sa mukha. Oh, si Elder Tan ang Holy Medicine Pill, at bahagyang ngumiti si Shinju. Matanda, salamat sa iyong kabutihang loob. Matapos marinig ang positibong sagot ni Shinju, talagang mabilis na tumayo si Elder Tan at nagbigay ng malaking regalo kay Shinju, maraming salamat. Alam niya ang kaunti tungkol sa kahalagahan ng Holy Medicine Pill na ito, at handa si Shinju na bigyan siya ng napakamahal na treasure pill, natural na nagpapasalamat siya. Brother Tan, huwag kang masyadong magalang, nagmamadaling binuhat si Shinju si Elder Tan. Hindi niya kayang tiisin ang ganoong regalo.
Lalo na ang isang matanda na mas matanda sa kanya at hindi alam kung ilang henerasyon. Pagkatapos ng maikling pahinga, ang katawan ni Elder Tan ay hamina na rin ng husto. Upang payagan si Elder Tan na mabilis na maibalik ang lakas nito, si Xingju ay nakabuo din ng isang black rank top grade Shidan. At sa panahong ito, marami ring napag-usapan sina Elder Tan at Xingju, at nagkaroon sila ng pagkakaunawaan sa isa't isa. Sa katunayan, ang dalawa ni Yoshiman at Elder Tan ay hindi mga tao sa Boundless Sea Region. Dumating lamang sila upang manirahan sa Boundless Sea Region para sa ilang kadahilanan. Sa pagkakataong ito pumunta ako sa Nangang Empire para makita ang isang kapatid na babae kasama si Yoshiman. Ngunit isang alagad ni Nangang ang pangunahing palasyo ng Empire. Gayunpaman, hindi nila binanggit ang kapangyarihan ni Yoshiman, kaya hindi masyadong nagtanong si Xingju, ngunit sa lakas ni Elder Tan, para itong personal na alipin na sinamahan ni Yoshiman. Nahulaan ni Xingju na natatakot ako na hindi simple ang pagkakakilanlan ni Yoshiman. Matapos ganap na mabawi ang pinsala ni Elder Tan, nagsimulang maglakad si Xingju patungo sa kailaliman ng Island of the Immortals. Para sa maalamat na kayamanan, Xingju man o Elder Tan, lahat sila ay nananabik. Elder Tan, sinabi mo na ang iyong mga ninuno ay nakapunta na sa Island of the Immortals, nahanap na ba niya ang kayamanan ng Island of the Immortals? Tanong ni Xingju. Nako, syempre, hindi inalis ang mga kayamanan. Ayon sa mga rekord ng mga ninuno, ang isla ng mga immortal ay umiiral, at mayroon ng mga kayamanan, ngunit walang paglalarawan ng mga detalye. Sa madaling salita, at sa ilang kadahilanan, hindi inalis ng mga ninuno ko ang kayamanan. Pagkatapos noon, nakarating din siya sa Boundless Sea Region ng maraming beses, ngunit hindi na niya nakatagpo muli ang Island of the Immortals. Pagkatapos, ang aking mga ninuno ay dumating sa isang conclusion na ang lokasyon ng Island of the Immortals ay hindi naayos, ngunit dapat ay patuloy na lumulutang sa malalim na dagat na ito. Kaya napakahirap hanapin itong isla ng mga immortal sa walang katapusang malalim na dagat ng Boundless Sea Region. Dahan-daang paliwanag ni Elder Tan. Para sa ilang kadahilanan. Matapos marinig ang mga salita ni Elder Tan, nagsimulang maging maingat si Xingju. Maging ang mga ninuno sa bibig ni Elder Tan ay nabigo na kunin ang kayamanan, ibig sabihin, dapat mayroong isang bagay sa isla na nagpoprotekta sa tinatawag na kayamanan, ito ay binabantayan o may malakas na enchantment blockade. O kung anong kaila-hilakbot na bitag ng organ. Kahit na ano, sa madaling salita, ang isla ng mga immortal na ito ay hindi simple, kaya pinalawig ni Xingju ang soul power sa pinakamataas na hanay upang makayanan ang mga hindi inaasahang sitwasyon. Ngunit sa daan, bilang karagdagan sa mga makakapal na sinaunang puno, si Xingju ay walang nahanap na anumang buhay na katawan, at ang isla ay napakalaki din. Naglakad si Xingju at ang iba pa ng mahabang panahon, at hindi nakita ang tinatawag na kayamanan. Sa ganitong paraan. Ngunit sa sandaling ito, biglang naramdaman ng soul power ni Xingju ang pagkakaroon ng buhay na katawan, at sa sandaling kumilos siya, lumipat siya patungo sa buhay na katawan ng napakabilis. Nang makita ito, si Elder Tan at Yoshiman ay nagmamadali ring humabol sa likod nila, at ang tingin ni Elder Tan na nakatingin kay Xingju sa sandaling iyon ay puno ng paghanga. Sa simula ng paglalayag, madaling talunin ni Xingju ang master ng Wanjin family ng high-rank martial sovereign gamit ang lakas ng intermediate rank martial sovereign. Ang Elder Tan na ito ay isang hindi pangkaraniwang pagtuklas kay Xingju. Pero sa pagkakataong iyon, naisip na lang niya na mas maganda ang talento ni Xingju. Gayunpaman, nang ang lahat ay nahulog sa isang submarine hurricane na hindi niya nakayanan, maaaring tumakbo si Xingju sa ibabaw ng puyo ng tubig. Sa oras na iyon, si Elder Tan at Xingju ay ganap na katawa-tawa. Pagkatapos noon, hindi lamang matagumpay na nailigtas ni Xingju ang kanyang binibini, ngunit makapasok din ang dalawa sa Island of the Immortals nang hindi nasaktan, at ang napakaraming mahalagang treasure field na pag-aari ni Xingju, na paulit-ulit na ikinagulat ni Elder Tan. Nagsimulang pagdudahan ang pagkakakilanlan ni Xingju. Ngayon, sa isla ng mga immortal na ito, kahit na siya ay hindi makaramdam ng anumang mali, at talagang naramdaman nito ni Xingju, hindi maisip ni Elder Tan kung gaano siya magiging malakas kung si Xingju ay bibigyan ng sapat na puwang para sa paglaki. Siguro kahit sa lahi nilang henyo, kakaunti ang makakapagkumpara sa Xingju na ito. Sa pag-iisip nito, gumawa si Elder Tan ng isang desisyon sa kanyang puso, iyon ay, para kay Xingju, anuman ang mangyari, dapat niyang subukan ang kanyang makakaya upang mapalapit sa kanya. Sa mabilis na pagtakbo nilang tatlo, papalapit sila ng palapit sa buhay na katawan, ngunit sa sandaling iyon, isang napakasaklap na sigaw ang biglang dumating mula sa direksyon ng buhay na katawan. Ang kilabot ng tunog, kahit si Xingju ay hindi maiwasang manginig. At ang Yoshiman na iyon ay mas nasasabik, yung akap kay Xingju, niyakap si Xingju, at ang Xingju ay natakot. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, nag-react din si Yoshiman, at pagkatapos ay kumawala sa mga braso ni Xingju. Puff. Ngunit nang itinaas niya ito, nakita niyang mas mapula pa ang mukha ni Xingju kaysa sa kanya, at hindi siya nagpipigil ng tawa. Kaibigan Xingju, ang boses na iyon. Sa sandaling ito, medyo hindi mapakali si Elder Tan. Dahil narinig na niya kung sino ang gumawa ng boses na iyon. Elder Tan, ang taong iyon ay talagang Elder Zhao ng pamilyang Wanjin at natural na nauunawaan ni Xingju ang gustong sabihin ni Elder Tan, at pagkatapos ay sumang-ayon na sumagot. Well, hindi lang siya pinapatay ni Miss Ben. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, agad na nagalit si Yoshiman, at pagkatapos ay tumayo siya sa isang patayong direksyon, at pagkatapos ay tumangay sa direksyon ng napakabilis mula sa boses. Nang makita ito, dali-dali ding sumunod ang dalawa ni Xingju.
Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 114, War Train. Sa paglalim, nalaman ni Xingju na ang mga puno dito ay mas makapal kaysa sa mga punong nakita na nila noon, at kakaibang hininga rin ang kumalat. Halika, gawing medyo hindi mapalagay si Xingju. Sa sandaling ito, ang kinalalagyan ni Elder Zhao ay palapit ng palapit. Swoosh! Sa pagdaan ng malaking puno sa ilalim ng paanan nilang tatlo, sa wakas ay lumitaw ang figure ni Elder Zhao sa mga mata ng tatlo. Ngunit nang makita ni Yushima ng Elder Zhao na umagaw sa kanya ng treasure peel at ibinagsak siya sa whirlpool, sumigaw siya sa pananabik at agad na naging isang Xingju arms. Not to mention him, even Xingju and Elder Tan, after see the Elder Zhao in front of him, hindi nila maiwasang magulat, kumalat ang lamig mula sa kaibuturan ng kanilang puso. Dahil ang Elder Zhao sa sandaling ito ay nakabitin sa itaas ng isang malaking puno, ang kanyang mga damit ay wala na, ngunit ang kanyang katawan ay duguan na, at nang makita ang katawan na iyon, ang maputlang puting buto ay maaari ding maging malinaw. Tingnan mo, ang pinaka hindi kapanipaniwalang bagay ay hindi siya patay sa sandaling ito, humihinga pa rin. Nagmamakaawa. Nagmamakaawa ako. Patayin mo na lang ako. Sa sandaling iyon, nakita din ni Elder Zhao si Xingju at ang iba pa, at pagkatapos ay ginamit ang mahinang boses kay Xingju at sa iba pa para makapagsalita. Kumakain ng kaluluwa. Ang makita ang isang nakapipinsalang Elder Zhao at Xingju ay labis na hindi kasiya siya sa kanya, ngunit ito ay medyo hindi rin makayanan. Ang gayong pagpapahirap sa gayong tao bago siya mamatay ay sapat na upang maparusahan. Agad na binaril, handang patayin ito. Ngunit nang ang mga sinag ng magaan na palm print ni Xingju ay malapit nang tumama kay Elder Zhao, isang madilim na berdeng talom ng liwanag na puno ng malakas na enerhiya ang lumabas mula sa gubat, at sa wakas ay tinanggal ang biting wind palm ni Xingju, at hinarap ang Xingju na pakabilis. Putulin ito. Bang! Nang makita iyon, biglang inalag ni Elder Tan ang kanyang robe, isang malakas na martial chi ang lumabas, at sa wakas ay tumama sa light blade, na nag-offset sa light blade. Matapos pag-usapan ang tungkol sa light blade offset, ibinaling ng lahat ang kanilang maingat na tingin sa gubat, ngunit ang higit na ikinagulat ni Xingju ay hindi niya naramdaman ang pagkakaroon ng anumang buhay na katawan. Ngayon lang ba ang atake? Isang institusyon. Shiging. Ngunit nang isipin ni Xingju na maaaring ito ay isang organ, nagkaroon ng kakilakilabot na hiyawan sa gubat. Ang ganitong uri ng tunog ay napakamaingat, at maging si Xingju ay nakaramdam ng panginginig, at ang boses na ito ay kumalat ang direksyon ay hindi isang punto, ngunit sa lahat ng direksyon. Buzz. Buzz, 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 buzz. Sa sandaling ito, ilang mga paghiging na tunog ang patuloy na tumunog, pagkatapos ay ang hindi mabilang na mga channel ng parehong dark green light blade tulad ng dati ay kumislap, na may isang malupit na tunog, at napakabilis na sumabog sa kanila. Lumapit sa akin. Pagkaraang makita ito, biglang sumigaw si Elder Tan, at si Xingju at Yushiman ay nagmamadali ring sumandal sa likod ni Elder Tan. Pagkatapos noon, nakita ko si Elder Tan, ang magkabilang braso ay patag, at ang makapangyarihang martial chi ay nagsimulang itanim sa mga bisig ng napakabilis, at sa wakas ay namuo sa mga palad. Ice Shield. Sa pagsigaw ni Elder Tan, nagsimulang kumalat ang mga patong-patong ng yelo mula sa kanyang mga palad, at sa wakas ay nabuo ang isang translucent na kalasag ng yelo, na bumabalot kay Xingju at sa iba pa. Bang, bang, bang. Sa sandaling ito, paparating na ang mga light blades na iyon. Ang hindi mabilang na nakakabinging dagandong ay patuloy na umalangaw mula sa labas ng kalasag ng yelo. Sa ilalim ng gayong marahas na pag-atake, nagsimula ring manginig si Frost Shield, nang makita ito, marahas na itinanam ni Elder Tan ang martial chi sa Frost Shield. Sa suporta ni na Elder Tan at Martial Chi, posible na sa wakas na itigil ang marahas na pag-ataking ito. Xingju, ganting atake. Nang makitang tumigil ang open siban ng kabilang partido, biglang sumigaw si Elder Tan at agad na isinara ang kanyang mga palad, agad na nawala ang Ice Shield. Matapos marinig ang utos ni Elder Tan, hinawakan ni Xingju ang magkabilang kamay, at dalawang maitim na espada ang lumabas mula kay Xingju. Sa pagpasok sa antas ng high-rank Martial Sovereign, mas malakas din ang Martial Chi ng Xingju, kaya maaari na niyang i-condense ang dalawang Cutting Soul Sword ng sabay. Cutting Soul Sword, Sword Chi. Haa. Tumili si Xingju at sumayaw ng Cutting Soul Sword sa kanyang kamay. Ang maitim na Sword Chi na may 6 na magkakasunod na haba, na may after image ng kasada, ay tumawid sa 6 na magkakaibang direksyon ng napakabilis. Ang pag-atake ng nakaraang kaaway ay hindi mahalaga, kaya ang Xingju ay hindi nang ahas na maliitin ang sinumang kaaway. Ito ang pinakamalakas na galaw sa unang pagbaril. Frost Sword, Sword Chi. Kasabay nito, ang isang madilim na asul na mahabang espada ay pinalapot din sa mga kamay ni Yushiman, at isang sword chi na hindi mas mahina kaysa sa Xingju Cutting Soul Sword ay lumabas din, ngunit naglabas lang siya. Isang buntong hininga. Makikita rin dito na malaki ang gap niya kay Xingju. Gayunpaman, kumpara sa Xingju Duo, winuwagayway ni Elder Tan ang kanyang mga braso. Ang ilang martial chi ay parang mga nakakalat na bulaklak sa ilalim ng langit. Napakabilis na binombo sa lahat ng direksyon. Sa kanyang level, kahit na ang isang normal na hit ay maaari ng katumbas ng pinakamalakas na pag-atake ni Xingju. Brush. Brush. Bang 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 bang. Hindi mabilang na mga pag-atake, tulad ng mga araw ng kulog at pagpuputol, ang maririnig sa lahat ng direksyon mula kay Xingju at iba pa. Patuloy na kumikislap ang malakas na enerhiya ng dawdaw at ang makikinang na sinag ng liwanag.
Ang momentum na ito ay hindi mahina, ngunit ang ikinagulat ni Xingju at ng iba pa ay sa ilalim ng gayong marahas na pag-atake, wala ni isa sa mga nakapaligid na sinaunang puno ang nahulog. Sa totoo lang, ang sword chi ng Cutting Soul Sword lamang ay kayang putulin ang hindi mabilang na mga puno sa dalawang segment, ngunit sa harap ng mga punong ito, hindi ito apektado. Nagtagumpay ka ba? Tuwang-tuwang sabi ni Yu Shiman nang makita ang biglang katahimikan. Chigger-chigger sa sandaling ito, muling tumunog ang nakakatakot na tunog, at sa pagkakataong ito ay napakabilis din ang paglabas ni Tao daw mula sa mga puno. Matapos makita ang mga nilalang na ito sa harapan ko, mas nagulat si Xingju at ang iba pa, dahil hindi naman sila tao, at hindi sila demon beast. Sa totoo lang, ito ay isang puno. Upang maging tumpak, dapat itong si Trint, ngunit ang higit na nakakagulat kay Xingju ay ang mga Trint na ito ay walang hininga. Walang buhay, walang kaluluwa, at ang antas ng kapangyarihan ay hindi maaaring galugarin. Sa sandaling ito, buzz. Buzz. Ang Trint na iyon ay biglang nagwagayway ng kanilang mga braso, at kasabay nito, ang dark green light blade ay muling sumasabog laban kay Xingju at sa iba pa. Di man. Nang makita ang mabilis na atake, lumingon si Xingju sa gilid ni Yu Shiman, sumasayaw sa kanyang kamay na Cutting Soul Sword upang harangan ang lahat ng marahas na pag-atake. Xiaoman, masyadong delikado dito, ipasok mo muna ang item storage bracelet ko para makaiwas saglit. Nalaman ni Xingju na talagang masyadong mahina ang lakas ni Yu Shiman, dito lang makakaapekto sa laro nila ni Elder Tan, kaya malakas niyang sinabi kay Yu Shiman. Ha? At si Yu Shiman ay isang biglaang pangungusap ni Xingju, at ito ay medyo nabigla. Ngunit si Xingju ay walang oras upang ipaliwanag sa kanya na pagkatapos na harangin ng alon ng pag-atake, ang kanyang braso ang direktang kumaway kay Yu Shiman sa item storage bracelet. Ang ginawa ni Xingju kay Yu Shiman ay natural na nakita ni Elder Tan. Matapos masulyapan si Xingju ng may paghanga, ang kanyang katawan ay gumalaw laban sa Trint. Halika, mga halimaw. Matapos ilayo si Yu Shiman, napasigaw pa si Xingju, at ipinakita ang Imperial Wind Technique Swift Wind, sinasayaw ang dalawang Cutting Soul Sword sa kanyang mga kamay at pinatay sila sa Trint. Brush. Brush. Umasa si Xingju sa kanyang mabangis na estilo ng katawan upang mag-shuttle ng napakabilis sa Trint, at ang mga pag-atake ni Trint ay halos hindi nasaktan si Xingju. Ngunit gayunpaman, ang pag-atake ni Xingju ay hindi makakasakit sa Trint na iyon, ang kanilang bilis ay napakabilis, talagang hindi mas malala kaysa kay Xingju. Di man, si Xingju ay ganap na nakabatay sa sword skills na natutunan sa Xing family para sumayaw ng Cutting Soul Sword. Kaya sa pangkalahatan, ang bilis ng Xingju ngayon, pero medyo bulok na talaga ang pagiging espada. Awaw! Awaw! Sa sandaling ito, sa battle circle ni Elder Tan, ilang Trint ang biglang sumigaw ng malungkot, at pagkatapos ay naging berdeng gas at nawala. Malinaw na dapat silang pinatay ni Elder Tan. Chigger. Nang makita iyon, ang Trint na orihinal na nakasalikop kay Xingju, ay talagang humarap kay Elder Tan, at mas maraming Trint ang nagsimulang damaloy mula sa kakahuyan, na patuloy na humahampas kay Elder Tan. Ang Elder Tan, na nasa itaas pa rin, ay nagsimulang maging mas mahirap sa ilalim ng pagkungkob ng hindi mabilang na Trint. Upang malaman kung saan nagtatago ang mga Trint na ito, sinimulan ni Xingju na sumulyap sa mga nakapaligid na puno, at ito ay hindi mahalaga, si Xingju ay nabigla nang malaman na ang Trint na iyon ay talagang lumabas sa mga sinaunang punong iyon. Elder Tan, biyan mo. Nang makita ito, biglang sumigaw si Xingju sa Elder Tan sa gilid. Napakaraming puno. Kahit na ang bawat punong kahoy ay makapagpadikit ng isang, sapat na para sa kanila na magdusa, hindi pa banggitin ang walang katapusang paghalay. Pagkatapos sigawan si Elder Tan, ang figure ni Xingju ay lumipat patungo sa kailaliman ng gubat, at si Elder Tan ay natural na nakakita ng mali sa sandaling ito, at agad niyang sinundan ang kanyang katawan at nagmamadaling sumunod kay Xingju. Tumakbo si Xingju at Elder Tan, at ang Trint na iyon ay hinabol mula sa lahat ng direksyon, at sa daan, nalaman ng Xingju na sa maraming puno ay nakasabit ang mga kalansay ng tao, halatang iyon ang mga tao na minsang nakapasok sa isla ng mga immortal. Pupupupupupu. Ngunit sa sandaling ito, sa gitna ng mga Trint na humahabol, biglang mayroong maraming Trint na nawala nang walang anumang babala. Elder Tan, pumasok ka sa item storage bracelet ko, maliwanag si Xingju, at pagkatapos ay ang mga robe ng robe ay direktang kasama sa gilid ni Elder Tan sa item storage bracelet, at pagkatapos ay pamitik ang kanyang katawan, nakapasok din sa item storage bracelet. Kapag si Xingju at lahat ng iba pa ay pumasok sa item storage bracelet, isang item storage bracelet lang ang mahuhulog. Dang lang. Matapos malaglag ang item storage bracelet sa lupa, ang mga Trint na iyon ay tumigil din sa kanilang mga katawan, at ang ilan ay nabigla. Halatang hindi nila maisip ang nangyari. Pupupupupupu. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang Trint na iyon ay naging berdeng gas at nawala. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 115, Bilis ng Buhay at Kamatayan. Xingju, Elder Tan. Pagpasok pa lang ni Xingju sa item storage bracelet, isang matamis at magandang boses ang nagmula sa kanyang likuran. Paglingon niya, nakita niyang masayang tumatakbo si Yoshiman patungo kay Xingju. Paano si Xiaoman, hindi masama dito. Pagkalapit ni Yoshiman, bahagyang ngumiti si Xingju. Oh, Xingju, ang iyong item storage bracelet ay talagang napakahusay. Hinihintay na sumagot si Yoshiman, pagkatapos ay sinabi ni Elder Tan na may malaking pagpapahalaga pagkatapos na tingnan ang paligid. Dahil nalaman niyang ang item storage bracelet ng Xingju na ito ay nakakagawa na ng sarili nitong space, at ito ang tiyak na top grade item storage bracelet.
Ang ganitong uri ng item storage bracelet, kahit sa kanyang pamilya, ay pagmamayari lamang ng mga matataas na uri. Paanong hindi niya akalain na si Xingju ay mayroon talagang isang mahalagang item storage bracelet? Kaya sa sandaling ito, ang pagkakakilanlan ni Xingju ay nagsisimula ng magmukhang nakasisilaw. Pasensya na sa mga ito, mas maganda ang isa ko kaysa sa iyo, pero sa pagmamadali, nakalimutan kong dalhin. Nang makitang labis na pinuri ni Elder Tan si Xingju, si Yoshiman ay naging matigas ang ulo at matigas ang ulo. Oh, bakit kayong lahat ay pumapasok? Paano ang kakaibang print na iyon? Maya-maya, nag-react din si Yoshiman at hindi maipaliwanag na nagtanong. Makikipag-away si Xingju sa Trint na nasa labas. Kung magtagumpay sila, tiyak na papakawalan nila siya ng direkta. Pero ngayong magkasama silang dalawa, hindi man lang sila pumunta dito para sunduin siya, kaya medyo natarante si Yoshiman. Sabi ko miss, tumakas kaming lahat. Natural na ibig sabihin ay hindi pa namin nataman ang Trint na iyon. At ibinuka ni Xingju ang kanyang mga kamay at walang magawang umiling. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, binaling ni Yoshiman ang kanyang hinala kay Elder Tan. Pagkatapos ng lahat, si Elder Tan ay ang lakas ng high-rank martial god, at gusto pa rin niyang masira ang War King, kaya hindi siya naniniwala kay Xingju. At medyo walang magawang tumanggo si Elder Tan. Matapos makita si Elder Tan bilang kumpirmasyon, kung si Yoshiman ay itinuturing na naniniwala kay Xingju, kung gayon ang maliit na mukha na nasa sabik pa rin ay nagsimulang kulubot. Elder Tan, napaka-weird ng mga Trint na iyon. Kung walang kapangyarihan ng kaluluwa, imposibleng matukoy ang antas ng lakas, at hindi rin sila makakaramdam ng anumang hininga, maliban na lamang kung sila mismo ang magpapakita, kung hindi, hindi nila mahahanap ang kanilang lokasyon. At ang mga ito ay ginawa mula sa mga sinaunang puno, ang bilang ay walang hanggan, kaya ito ay isang tiyak na pagkatalo upang labanan ang labanan sa pagkonsumo sa kanila. Matapos sabihin ang pangkalahatang sitwasyon ni Yoshiman, si Xingju ay diretso sa tema, nag-usap tungkol sa kanyang sariling mga pananaw. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, si Elder Tan ay tumanggo ng hindi sinasadya, at pagkatapos ay nagpakita rin ng kalungkutan ang mukha ni Old Kang. Bagamat kakayanin ito ng mga Trint na iyon sa pamamagitan ng kanyang lakas, kahit na sa napakaraming bilang, kahit na siya ay nakakaramdam ng napakahirap. Tulad ng sinabi ni Xingju, ang paglalaro ng labanan ng Atrisayon ay isang siguradong pagkatalo. Sa kabutihang palad, ang sigla ng Trint na ito ay hindi mukhang mahaba, automatiko itong mawawala pagkatapos ng isang tiyak na tagal ng panahon. Sa karagdagan, nalaman ko na hindi lahat ng mga sinaunang puno ay may kakayahang palamigan ng puno, tanging ang mga sinaunang puno sa gubat na ito ang may kakayahang ito. Dahan-daang nagpaliwanag si Xingju, sinabing lumabas ang lahat ng kanyang naobserbahan. Kaibigang Xingju, ano ang gagawin mo? Matapos marinig si Xingju, nag-react si Elder Tan. Sa katunayan, tulad ng sinabi ni Xingju, ang mga Trint na iyon ay may limitadong sigla, at tanging ang mga sinaunang puno ng kagubatan na ito ang makakapagpadikit sa kanila, na makikita sa katotohanan na hindi sila inaatake ni Trint sa paligid. Sa tingin ko ang mga Trint na ito ay marahil ang mga tagapag-alaga ng isla ng mga immortal na ito. Kung sa palagay ko hindi ito mali, maaaring may mas nakakatakot na pag-iral sa mas malalim na isla ng mga immortal, kung hindi, hindi ito makukuha ng iyong mga ninuno noon. Ang mga kayamanang iyon, inayos ni Xingju ang pagsusuri. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, mas tumanggo si Elder Tan, at nagpakita pa si Yoshiman ng masalimuot na tingin kay Xingju. Kung mananatili tayo rito, hindi tayo maaalis ni Trint. Hindi ba ang sabi ng ninuno mo, 10 araw lang bukas ang Island of the Immortals? Pagkatapos ay ligtas na tayong makaalis dito sa loob ng 9 na araw. Pero dahil nakarating na tayong lahat sa isla ng mga immortal, hindi tayo natural na makaalis sa ganoong katigasan ng ulo. At least, kailangan nating mag-explore ng mas malalim tulad ng iyong mga ninuno. Anyway, basta ipasok mo ang item storage bracelet, maaari kang maging ligtas. Biglang tumawa si Xingju sa daan, isang ngiti ng pag-asa ang biglang lumitaw sa kanyang mukha. So anong ibig mong sabihin dyan? Patuloy na tanong ni Elder Tan. Hintayin mo munang manatili sa item storage bracelet, lalabas ako at mag-i-explore ng mas malalim, maghintay hanggang malaman ko, pagkatapos ay babalik para ipaalam sa iyo. Hindi, masyadong delikado iyan, biglang nabigla si Yoshiman. Di bale, may soul sensing feeling kami sa item storage bracelet, at pwede kaming pumasok at lumabas ng item storage bracelet kung gusto. Sa kabaligtaran, kung lahat ay nasa labas, ito ay mas magulo, paliwanag ni Xingju. Well, iyon lang ang maaaring mangyari. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, naramdaman ni Elder Tan na may katwiran si Xingju, kaya tumanggo siya at sumang-ayon. Dito ka na lang, iwan mo na lang ako sa labas. Tumayo si Xingju at naghanda na umalis dito. Kamusta? Ngunit nang aalis na si Xingju dito, biglang sumigaw ng malakas si Yoshiman. Anong mali? Tanong ni Xingju na medyo naguguluhan. Mag-ingat, huwag subukang maging matapang. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, si Yoshiman ay pamuna ng dahan-dahan at nagsalita ng ilang salita. Ang kahinahunan ng tunog ay nakakaramdam ng labis na hindi komportable kay Xingju. Relax. At masayang ngumiti si Xingju. Matapos ilabas ang kanyang kanang braso at magsenyas ng walang problema na kilos kay Yoshiman, ang figure ay pamitik sa isang gas at nawala. At parehong alam ni na Yoshiman at Elder Tan. Tumabas na si Xingju. Miss, tinitreat mo ba si Xingju sa maayos na paraan? Sa sandaling ito, naglakad si Elder Tan papunta kay Yoshiman at nakangiting sinabi. Ano iyon, Elder Tan, tinitreat ko siya. Paano ito posible?
Matapos marinig si Elder Tan, nagmamadaling nagpaliwanag si Yu Shiman. Ha ha ha, ano, wala akong sinabi. At tumawa si Elder Tan, parang sadyang tinutokso si Yu Shiman. Elder Tan, ikaw. At si Yu Shiman ay namula sa galit ni Elder Tan, at patuloy na tinadtad ang kanyang mga paa. Sa sandaling ito, kung saan nawala si Xingju at ang iba pa, ang item storage bracelet ay tahimik na nakahiga sa damuhan, at napakatahimik sa paligid nito, na parang walang nangyari noon. Emph. Biglang bahagyang nang inag ang item storage bracelet, at kasabay nito ay lumitaw din ang isang maliwanag na sinag ng liwanag, at isang batang lalaking nakaitim ang lumitaw. At ito ay eksaktong Xingju. Terra, halika at habulin mo ako kung meron. Pagkatapos ng paglitaw ni Xingju, ang item storage bracelet ay direktang inilagay sa kanyang pulso, at ang kanyang katawan ay gumalaw, at naglaro siya ng swift wind sa sukdulan. Ito ay tulad ng isang kulog, sumusulong patungo sa napakabilis sa kailaliman ng Island of the Immortals. Chigar-chigar pagkalabas pa lang nito, ang nakakagigil na horror sound ay muling tumunog mula sa lahat ng direksyon, at kasabay nito, ang madilim na berdeng figure ay lumabas din mula sa napakabilis, na nanakawan kay Xingju. Buzz. Buzz. Pagkatapos ng paglitaw ng Trint, ang dark green light blade ay tumingin din kay Xingju ng napakabilis. Ang sulok ng bibig ng Xingju ay isang kalmadong ngiti, bahagyang nakahawak ang mga palad, dalawang maitim na cutting soul sword ay nakadikit, sa pagitan ng dalawang braso na indayo, dalawang cutting soul sword ay binago sa dalawang hindi masisirang shield, lahat ng pag-atake ay naharang. Whoosh, swish, swish. Mabilis na naglakbay si Xingju sa kakahuyan na parabang siya ang hari ng gubat na ito, walang makakapidyaw dito. Ang blockbuster na si Trint ay sumunod sa likod nito, at nagpatuloy sa paglansad ng mabangis na pag-atake laban kay Xingju, ngunit ang marahas na pag-atake iyon tulad ng mga bagyo ay madaling naiwasan ni Xingju. Bagamat hindi matukoy ni Xingju ang lokasyon ng Trint na iyon, nararamdaman nila ang mga pag-atake na kanilang inilunsad. Kaya't kahit na ang pag-atake ng Trint ay labis na marahas, maaaring iwasan ni Xingju ang lahat ng kasunod na pag-atake gamit ang malakas nitong soul power, nang hindi man lang ibinabalik ang ulo, at ang positibong pag-atake, si Xingju ay maaari ding maging maluwag sa pamamagitan ng dalawang cutting soul sword defense. Puff puff puff. Sa paglipas ng panahon, ang ilang Trints ay nagsimulang sumabog, at isang sinag ng berdeng gas ang naaanod sa hangin. Ngunit sa kabila nito, ang Trint na sumusunod sa likod ni Xingju ay hindi nabawasan, at ito ay dahil ang mga nakapaligid na puno ay patuloy na nagpapalapot sa kanila. Para mahabol nila si Xingju nang walang katapusan. Sa ilalim ng pagkapatas na ito, ang pisikal na lakas ni Xingju ay nagsimula ring humina, ngunit sa tuwing naramdaman ni Xingju na ang pisikal na lakas ay hindi sapat, ang isang treasure peel ay itatapon sa pasukan, at pagkatapos ang pisikal na lakas ay magiging sapat kaagad. Gayon si Xingju ay hindi hihigit sa orihinal, ang treasure peel ay higit pa sa sapat para sa kanya na basta-basta mag-splurge, kahit na patuloy siyang tumakbo sa loob ng 10 araw at kalahati upang hilahin ang buwan, si Xingju ay hindi magiging problema. Chigar. Chigar. Sa sandaling ito, ang Trint na sumunod sa Xingju, ang boses ay nagsimulang maging mahina, tulad ng pagiging depressed ni Xingju. Nang makita iyon, natawa si Xingju. Ang mga Trint na ito na hindi kinaya ni Elder Tan, ngunit sa kanyang mga kamay, sila ay nilalaro na parang mga manika. Sa pag-iisip nito, maging si Xingju ay humanga sa kanya. Ngunit sa sandaling ito, biglang nagningning si Xingju, dahil sa gubat na hindi kalayuan sa harapan niya, nagbago ang mga uri ng mga sinaunang puno. Nang makita ito, biglang binilisan ni Xingju ang takbo ng kanyang mga paa, at napakabilis na nakapasok sa kagubatan sa harapan. Chigar. Pumasok si Xingju sa kakahuyan, huminto ang mga Trint, tinitingnan ang kakahuyan na umaalulong ng hindi komportable. Shoot swoosh. Bagamat nalaman ni Xingju na hindi na ito naaabutan ni Trint, hindi pa rin ito agad huminto sa takbo nito, ngunit dumiretso sa unahan patungo sa napakabilis. Naalis mo na ba sa wakas? Matapos tumakbo ng ilang sandali, nakita kong hindi na naabutan ni Trint, at huminto si Xingju. Matapos maingat na tingnan ang mga sinaunang puno sa kanyang harapan, nalaman ni Xingju na ang mga punong ito at ang mga nakapaligid na puno ay isang uri, ibig sabihin ay ligtas dito.